Mga kababayan, ngayong araw po ng linggo, October 5 na po 2025. Happy Sunday po sa inyong lahat. Sa ngayon ho ay meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Bago natin yung simulan, huwag niyo kong kakalimutan na i-like yung ating channel para tumaas ho yung engagement natin at umabot po sa mga kababayan natin sa Luzon, Visayas at Mindanao ang lagay po ng ating panahon. Sa kasalukuyan ho ay ipapakita ko sa inyo yung live weather radar natin. Meron po tayong nakikita or nakita ngayon na panibagong bagyo na nabuo. Pero take note, ito po ay nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Actually, etong panibagong bagyo na to, hindi naman ito dapat maging banta o hindi ito dapat alalahanin natin. Pero may mga senaryo tayo nakikita sa posibilidad na pwedeng mangyari. So ito po yung ating pinaka-live weather radar. Kung makikita nyo, aktibo pa rin si Bagyong Paulo habang patuloy na lumalayo ho sa ating Philippine Area of Responsibility. So ito yung sinasabi natin na panibagong banta po ng bagyo. Tropical depression po ito. Alamin natin yung mga senaryo nito at kung may chance po ba itong maglandfall or pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So unahin na muna natin yung pinaka-update kay Bagyong Paulo na ngayon ho talagang mas lalo pang lumalayo sa ating PAR at hinahatak niya po ang epekto ng habagat. So magandang balita pa rin ito dahil nga po papalayo na ang Bagyong Paulo. Etong si Bagyong Paulo, huli ho itong namataan 550 kilometers west of Sinait, Ilocos Sur at lumakas ho siya sa 110 kilometers per hour. May bugso na 130 kilometers per hour. May pagkilos po pa west-northwestward sa bilis po na 25 kilometers per hour. Actually, kahit maging super typhoon pa ito, wala na ito magiging direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Masyado na ho siyang malayo. At yung habagat ay nabuo ulit or nag-intensifies. Pero ngayong araw din po, mataas yung chance na hatakin po ng hangin ng Bagyong Paulo ito pong habagat or southwest monsoon na nagbibigay din ng sama ng panahon ngayon sa ilang bahagi o kanlurang bahagi ng ating bansa. So balikan natin yan mamaya, lalo na yung habagat. Alamin na muna natin yung senaryo at mga posibilidad na pwedeng mangyari dito nga po sa panibagong banta ng bagyo. Ito po ay kahapon ay isang ganap lamang na LPA o low pressure area at ngayon po ay isang ganap na ito na tropical depression. Pag tropical depression, ito ay 39 to 62 kilometers per hour lamang na lakas ng hangin ng kanyang maimamax, no? At sa ngayon, ito po meron lokasyon na 2,285 kilometers east of northeast of extreme northern Luzon. Masyadong malayo. At kung mapapansin nyo naman sa ating mapa, ito talagang maliit yung chance nito na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero i-explain ko sa inyo mabuti kung bakit dapat pa rin natin itong paghandaan. So ito po may lakas ng hangin ngayon na 55 kilometers per hour at mayroong bugso po na umaabot sa 70 kilometers per hour. May pagkilos naman pa northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. Kung hindi po magbabago yung kanyang direksyon at magtutuloy-tuloy yung tinatawag natin dito na area of probability and direction po niya, dediretso siya papunta po sa bansang Japan. Pero ito yung pangalawang senaryo natin, medyo delikado. Kapag ito pong bagyo na ito o tropical depression na ito ay sumabay sa high pressure na yan. Kung nakikita nyo, yung high pressure na papasok dito sa ating Philippine Area of Responsibility, yung posibilidad na sumabay sa kanya dyan, lalapit siya sa ating par, no? At yung chance na pumasok sa bansa itong panibagong banta ng bagyo ay possible pagdating ho ng Monday, Tuesday hanggang sa Wednesday. Pero yung chance na mas lumapit ito o maglandfall sa ating Philippine landmass masyado na hong maliit, no? At hindi natin ito nakikitaan ng chance na magkakaroon ng direkto o malakas na epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Kahit anuman sa dalawang senaryo na yan, kahit ito ay pumasok po sa Philippine Area of Responsibility, lalabas din naman yan. Dahil nga po pagdating dito sa may bandang silangan po ng Eastern Visayas, yung high pressure humihina na. So wala lang ibang pressure para magtulak sa kanya, direktang maglandfall po sa ating Philippine landmass. Yung tanging malalakas na bagyo lamang na may kategory ng typhoon o super typhoon ang kayang magdire-diretso
at consistent na hindi magbabago ang direksyon na papasok sa ating par. Pero kapag ganitong mahinang bagyo lang, actually kaibigan, kabayan, mga nanay ko dyan, tatay, wag ho kayo masyadong mag-alala, no? Yung naranasan ho natin na pag-uulan kahapon, lalo na ho sa Cavite, sa Bacoor, Cavite, may nagtatanong kasi, akala nila yun dahil sa panibagong bagyo. So lilinawin ko lang sa inyo yung naranasan po ng mga pag-uulan na malalakas kahapon sa Cavite, ilang bahagi ng Metro Manila, Visayas at Mindanao, dahil ho yun sa mga localized thunderstorm. Sana ho, no, alam natin kung ano yung nagpapaulan sa lugar natin. Hindi ho yung tipong umulan lamang ng malakas. Actually, malakas talaga kahapon, tapos nasa isang oras yung pag-ulan na yun. Bumaha ho talaga dahil po yun sa mga localized thunderstorm. Kaya nga ang sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, mga kababayan, mga kapatid, paghandaan natin hindi lamang yung bagyo, bagkos lahat po ng weather system na makakaapekto sa anumang sulok ng bansa, ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. So ngayon alamin natin yung ating tinatawag ho na forecast weather condition. So makinig na ho kayo at tatapusin natin tong video para malaman nyo din. Malaman natin yung mga lugar na maaapektuhan ngayon ng sama ng panahon. Ngayong araw po ng Linggo, sa area ho ng Zambales, sa may Bataan, kasama po dyan ang Occidental Mindoro at Palawan, ay patuloy po makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms, lalo na ho sa bandang hapon at sa gabi. Yan po ay dahil sa habagat or southwest monsoon. Kung napapansin nyo, yung habagat biglang bumalik dahil po dito kay Bagyong Paulo. Lagi ko naman sinasabi sa inyo, kapag may bagyo talaga na dadaan sa kanlurang bahagi ng ating bansa, nabubuhay ulit ang epekto ng habagat or southwest monsoon. Pero dahil isang typhoon category pa rin siya, yung habagat ho ay hahatakin niya na. So inaasahan natin, kung hindi man pumasok ito sa par, itong banta ng bagong bagyo, ay magkakaroon na tayo ng magandang panahon pagdating ng Monday, Tuesday at hanggang sa mga susunod po na mga araw. So wag natin pangambahan itong panibagong bagyo, masyado yan malayo, no? Yung nakikita natin diyan na 2,000 kilometers na kanyang lokasyon o distansya, malayo ho yun. So wag natin na masyadong intindihin yung panibagong bagyo. Sa area naman po ng Metro Manila at the rest po ng ating bansa ay patuloy din pong makakaranas ng mga maulap na kalangitan with isolated rain showers or thunderstorms. Dahil po yan sa localized thunderstorm, especially dyan sa may Metro Manila, sa Visayas at sa may Mindanao. So sa umaga, sa tanghali, asahan natin ang medyo malinsangan at magandang panahon dahil nga po sa paglayo ng Bagyong Paulo at yung paghatak niya sa habagat. Kasabay din po dyan, mga kababayan ko, malayo pa naman itong panibagong banta ng bagyo. Actually, hindi pa natin yan bibigyan ng pangalan, no? Dahil hindi pa naman yan nakakapasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Sa iba kasing mga update, may pangalan na ang panibagong bagyo. Actually, meron naman na talaga, pero wala pa naman pumapasok na bagyo at hindi lang natin dapat yan intindihin dahil masyado pa yung malayo. So, ngayon din, alamin natin yung mga lugar po na possible na makaranas ulit ng aftershock. So ito, dagdag lang natin ito, no, sa weather natin. Kahapon ho ay nakaranas ng magnitude 4.5 ang ilang bahagi po ng Bogo City, Cebu. At nakaranas pa rin ng magnitude 4.6, 4.5 at 4.6 na aftershock. So yung bahagi po ng Cebu, pinag-iingat pa rin po ngayong araw po ng Linggo sa mga possible na aftershock dulot po nung naunang lindol na 6.9 magnitude. So, ang nangyayari kasi dito pag may mga aftershock, magugulat na lang kayo. Medyo mahina lang naman yun, hindi kagaya nung unang impact, pero maging handa pa rin tayo sa mga posibilidad ho na pwedeng mangyari. Alam nyo, ang Eastern Visayas, dyan sa ilang bahagi ng Cebu, matindi rin yung naging pinsala dyan ng bagyong Opong. Pero ngayon pinipinsala naman sila ng tinatawag natin na mga lindol. At talagang yung aftershock nagbibigay ng pinsala at may mga naapektuhan pa rin tayong mga kababayan. So mas maganda ngayon dahil nga wala naman tayong bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility o sa loob ng PAR, ipanalangin natin sa Diyos yung mga kababayan natin sa Cebu at kung may mga kamag-anak tayo doon, tulungan ho natin sa abot ng ating makakaya.
So yung maliit na bagay, small things or small amount, malaking bagay na ho yun sa ating mga kababayan doon. Actually, tulad dito sa North Luzon, direktang tumama ang bagyong Paulo pero hindi nagkaroon ng malakas na impact. Hindi kagaya nung pagtama o paglandfall ng bagyong Opong sa Eastern Visayas, lalo na sa Masbate, yanig talaga yung mga lugar doon sa lakas ng bagyong Opong. Pero etong bagyong Paulo, malakas din yan, nakapaghanda ang ilang bahagi ng North Luzon, lalo na sa Aurora, sa Isabela na direkta pong landfall ng bagyo. At kung sakali man na etong panibagong banta ng bagyo, sasabihin ko na rin sa inyo na sumabay dito sa high pressure area at dito lalapit sa Philippine Sea, papasok o papalapit dito sa may bandang silangan po ng Eastern Visayas, silangan ng Luzon, hindi ito magiging malakas. Bago ho siya makaabot sa ating Philippine landmass, eto ho hihina na or malulusaw. Bakit mga kaibigan? Dahil po wala ng pressure ng hangin dito para magtulak po sa kanya, diyan sa may silangan po ng Visayas, para magtulak sa kanya, maglandfall o lumapit pa sa kalupaan po ng Pilipinas. So ngayon din kasi, tatlong hangin din po ang makakaapekto or nakakaapekto ngayon sa ilang bahagi ng ating bansa. Ang habagat, nandyan pa rin sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Ang easterlies or malinsang hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko ay nandyan pa rin. Kung nakikita nyo naman yung mga hangin na yan. At pagdating po ng November, pag medyo naramdaman nyo na malamig ang panahon, yung amihan manggagaling po dyan sa north. Northeast monsoon po ang tawag natin dyan. So possible kapag meron po tayong tinatawag na amihan o amihan season na, medyo madalang na yung mga bagyo na papasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero hindi pa rin ibig sabihin ni walang bagyo. Meron po pero madalang lamang. Kaya mas maganda ho sa ngayon pa lamang naghahanda na tayo sa mga posibilidad po na pwedeng mangyari. Ano ba ang sabi ng Pag-asa? Sabi ho ng Pag-asa ayon sa pagkatala nila, ngayong Oktubre po ay 2 hanggang 4 na bagyo ang ating imomonitor. So wala pong specific na lugar kung saan po ito tatama yung mga lugar, mga bagyo na yan dahil nakakaisang bagyo pa lang naman tayo, yung bagyong Paulo. At kung sakali nga pong yung susunod na bagyo tatawagin pong Kedan, no? Kedan, ibig sabihin hindi naman ito kalakasan. Kung titignan natin sa ating mapa, ito ho yung sinasabi nila na banta na panibagong bagyo. So wag niyong isipin ito, wag niyong intindihin dahil possible ito sa pagkalusaw niya dahil po masyado siyang malayo, no? Hindi siya papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero magkagayon man, lagi kong pinapaalala sa inyo, may bagyo man o wala, unahin natin yung safety natin at maging matalino tayo. Paano natin gagawin yon? So yung mga kaibigan natin dyan, mga kababayan, yung mga nanay, tatay, ito ho yung mga paalala ko. Please pakitandaan po at ako'y nakikiusap. Talagang yung effort ko po para paalalahanan kayo, binibigyan ko talaga ng oras. Unang-una lagi tayong maging updated sa lagay ho ng ating panahon. Uulitin ko ng paulit-ulit sa inyo na wala na tayong bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Doon nakikita pa rin natin sa radar itong si bagyong Paulo, nasa labas na yan ng PAR at yung habagat naman hinahatak na ho niya. So nakaka-apekto sa atin ngayon ng matindi ay yung mga thunderstorms and usually sa hapon ho at sa gabi ay nagbibigay ng impact. So para din sa kalaman ng bawat isa at para maging updated tayo, itong panibagong bagyo masyadong malayo at walang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Pangalawa, i-make sure ho natin yung mga bahay natin, yung mga properties natin, kung ano man yan, ay matibay na o mas matibay ngayon. Dahil nga po yung possible na susunod na bagyong Kedan ay maging malakas din kagaya ng bagyong Paulo. Bakit po magiging malakas? Dahil sa mga high pressure na nakakalat po. Possible ang northeast monsoon ay mabuo by next month at itong habagat ay manatili kasama rin ang easterlies. So pag yan po ay nagkaroon ng combination yung tatlong hangin na yan, yung impact na mabubuong bagyo malakas dahil mas tutulungin nila yung sirkulasyon ng bagyo doon sa kanyang pag-intensifies or para ma-reach ng bagyo yung kanyang pinakamalakas ho na impact or mas maaabot. Pangatlo mga kaibigan, mag-safety ho tayo ng mga pagkain natin or mag-imbak tayo ng pagkain na kaya hong tumagal ng kahit ilang araw o kung kaya naman natin isang linggo, panglingguhang pagkain,
gawin ho natin para hindi na tayo labas ng labas. Pagka ganitong rainy season o nasa tag-ulan pa rin tayo, yung pag-iimbak ng pagkain, pag-i-stock, napaka-importante. Hindi tayo labas ng labas. Kahit sabihin natin, once a week lang tayo mamalengke, malaking bagay na ho yun. Ito naman pangatlo natin, very important din, lalo na dito sa Metro Manila, maglinis ho ng mga basura. Yung mga plastic, i-segregate natin sa mga basurahan, no? Itapon ng maayos, hindi kung saan-saan lang. Maging responsable tayo, pakiusap po talaga, no? Nakikiusap ako sa inyo kasi tulad nun, kahapon, sa Bacoor, Cavite, grabe ang bugso ng pag-uulan, 1 oras lang. Tapos ang taas ng pagbabaha dahil ho yun sa mga basura. Yung mga drainage naman natin, diyan sa Cavite, okay naman, no? Actually, okay naman. Pero dahil nga sa dami ng basura, nai-stack at hindi nagkakaroon ng flow yung tubig, yung drainage na babarahan, kaya po nagkakaroon ng pagbabaha. Pero after naman ng malalakas na pag-ulan, humuhupa din naman agad yon dahil nga yung iba naglilinis ng mga kanal nas nakakadalo yung mga tubig. So yon, importante ho yan, no? At eto pa, at mga kaibigan, yung mga nakatira din malapit po sa mga ilog, sa mga bundok, lalo na dito sa Cebu. Laging ko sinasabi, yung mga nakatira malapit sa paanan ng bundok, mag-ingat, hindi lamang sa banta ng mga bagyo't pag-uulan, bagkos sa banta din ng mga aftershock o yung mga lindol. Lalo na ngayon, may mga aftershock pa tayo na inaasahan dyan sa Cebu. Mas maganda na yung inaasahan natin para nag-iingat tayo. Hindi yung wala tayong inaasahan tapos magugulat ka, biglang yayanig yung lugar. Diyan sa Cebu, no, pinapaalalahanan, marami tayong mga kababayan diyan ang na wala ng pamilya, may mga talagang sobrang napinsala ang mga kabahayan. Ipanalangin ho natin sila na makarecover po ang ating mga kababayan diyan sa Cebu. At itong panghuli naman natin mga kaibigan, mga kababayan ko, ipanalangin natin sa Diyos na mas bumilis pa yung paglayo ng bagyong Paulo at itong panibagong bagyo na ito, tropical depression, mahina lang ito, ay malusaw instantly. Kasi kapag may nakikita tayo sa radar natin na banta ng bagyo, kahit sabihin ko sa inyo na huwag kayong mag-alala, pag may nakikita kayong update na panibagong bagyo, malakas na bagyo, super typhoon, nandun yung pag-aalala. Kaya nga ho ako, yung mga nanonood sa akin sa update ko sa weather, halos karamihan na matatanda, ina-explain ko po talaga sa kanila at hindi ko masyadong hinahype yung mga title natin o thumbnail natin para naman hindi sila masyadong matakot. So wala naman tayong pakialam, no, kung may manood o hindi. Ang mahalaga, nakapagbigay tayo ng sapat na balita sa lagay ho ng ating panahon. Importante yan na manalangin tayo sa Diyos bawat oras, no? Yung mga kababayan natin sa Luzon, lalo na dito sa North Luzon, matindi at malakas ang panalangin nila dyan dahil kahit naglandfall ang bagyong Paulo, direkta sa Isabela at sa Aurora, hindi naman siya nagbigay ng matinding pinsala. Actually, nung paglandfall ng bagyong Paulo dito po sa Isabela, sasabihin ko lang sa inyo, no, ay humina into severe tropical storm. So, walang imposible sa panalangin. So, ang pinapalabas ko daw ba, hindi na nalangin yung mga naapektuhan ng bagyong Opong dyan po sa Eastern Visayas. Actually, nanalangin naman tayo dyan sa mga lugar na yan. Pero syempre, yung nangyayari naman, hindi naman talaga natin yan ine-expect. And ayon na rin po yan sa kalooban at lalo ng Diyos, yung mga sitwasyon na ganon. Yung bigyan tayo ng pagsubok para makita yung faith natin, yung pagtawag natin, yung mga panalangin natin, na laging may Diyos na dapat po natin sandalan sa bawat oras. Yung iba kasi nating mga kababayan sa sobrang kampante na nila, akala nila kaya na nila ang lahat. Pero kapag nature na o kalikasan na ang kumilos, hindi natin yan makokontrol. Tanging Diyos lamang ang kaya magpahinto kahit ang mga bagyo. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, eto bibigyan ko kayo ng memory verse, no, ang Bible verse. Sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Kung sino man ang sumampalataya sa kanya ay maliligtas at hindi ho mapapahamak. So kung tayo naniniwala na mayroong Diyos na tagapagligtas, kahit mapahamak tayo sa anumang bagay, alam natin kung saan tayo pupunta. No? Mas maganda ho yung ganon at naniniwala tayo na mayroon tayong Savior. At accept natin si Jesus Christ bilang ating Diyos at tagapagligtas. So sa ngayon, kaibigan kabayan, kung umabot ka sa pinakadulo ng ating video, maraming salamat. Ako ay nagpapasalamat. Ngayon po ay araw ng Linggo.
Happy Lord's Day and Happy Family Day. Yung mga lalabas, ungaliin po magdala ng payong jacket kapote, lalo na sa hapon at sa gabi sa banta po ng mga thunderstorm. Sa ngayon, yan muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.